Kabanata 1321. Nagulat sina Horus at Zeke nang marinig nila iyon. Alam nilang ang tatlong commander ay mas mataas ang katayuan kaysa sa kanila, kaya nakakagulat para sa kanila na kilala ni Severin si Steward. Sumagot si Severin na may kakaibang ekspresyon na dati na silang nagkita. Napangisi si Sheila mula sa likuran. Alam niyang sinabi lang iyon ni Severin bilang pagpapakita ng kabaitan kay Steward. Walang duda na lubos na mapapahiya sina Steward at Sammy kung sasabihin ni Severin ang totoo tungkol sa pagkatalo ni Steward at sa sampal na natanggap ni Sammy. Hindi natuwa si Steward nang makita sina Severin at ang iba pa. Si Severin ang huling tao na hindi niya gustong makita, at maiintindihan naman iyon dahil sa kahihiyang inabot nila noon sa kamay ni Severin. Sa paglipas ng panahon, natanggap na rin niya ito dahil napansin niyang hindi na ganoon ka-arroganti ang kanyang anak na babae. Masaya siya sa naging resulta dahil tila nag-mature ito at natutong magpakumbaba simula nang mangyari iyon. Gayunpaman, nagulat pa rin sila nang makita si Severin doon. Napangiti na lang si Sammy nang may halong pag-aalangan nang makita siya. Magalang na kumilos si Steward at nagsabi, inanyayahan din ba ng hari si Ginoong Severin? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, iniisip mo ba na hindi dapat ako maimbitahan? Nagulat si Steward at natakot na baka magalit sa kanya si Severin. Alam niyang hindi niya ito kayang kalabanin at labis na nakakahiya kung magdulot siya ng gulo. Agad niyang iniling ang mga kamay at sinabing, hindi ko ibig sabihin iyon. Narinig ko lang na inanyayahan ng hari ang mga Diyos ng digmaan, mga gobernador ng lalawigan, at ang tatlong commander. Hindi ko inaasahang may gobernador ng bayan na iimbitahan din. Tila magiging mas masigla ang pagdiriwang na ito kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti si Severin at sinabing, maliit na paglilinaw lamang, ako lang sa 36 na gobernador ng bayan ang inanyayahan. Naging medyo alanganin ang ekspresyon ni Steward. Sa huli, napilitan na lang siyang ngumiti at nagsabing, marahil ay inanyayahan ka ng hari dahil alam niyang isa kang natatanging tao. Marahil nga, tugon ni Severin na may ngiti. Ngunit hindi naman iyon ang mahalaga. Bilang paggalang, tinanggap ko ang paanyaya niya. Palihim na napamura si Steward sa isip, malamang patay ka na kung hindi ka magpapakita ng paggalang sa hari. Kahit galit siya sa kaiabangan ni Severin, patuloy pa rin siyang ngumiti at nagsabi, halos oras na, dapat na tayong pumasok. Tama ka, sagot ni Zeke habang tumango. Medyo nalito siya sa naging usapan nila. Pakiramdam niya ay hindi takot si Severin kay Steward, kundi si Steward ang tila natatakot kay Severin. Habang paalis na si Severin, lumingon siya kay Sammy at nagtanong, kamusta ka na, binibining Sammy? Nakikinig ka na ba sa iyong ama ngayon? Sa palagay ko natuto ka ng magpakabait, hindi ba? Nag-aalala si Steward na baka ungkatin ni Severin ang mga nangyari noon kaya agad siyang sumagot, oo naman. Mas masunurin na siya ngayon at natututo na rin siyang maglaban nitong mga araw. Tumango si Severin sa kasiyahan at pumasok kasama ang iba. Hindi siya nagmadaling ibigay ang kanyang regalo kaya sinabi niya kina Steward, Horus, at sa iba na mauna na sila. Nang siya na ang turn, kinuha niya ang isang maliit na porselanang bote at iniabot ito sa matandang lalaki na namamahala sa pagtatala ng mga nagbigay ng regalo. Tiningnan ng matanda si Severin, saka ang paanyaya nito, at medyo naiinis na nagtanong, ano bang mumurahin na bagay yan? Ang ating commander na si Steward at ang Diyos ng digmaan na si Horus ay nagbigay ng mga espiritual na halamang gamot. Ikaw naman, isang maliit na bote lang ang dala mo. Ngumiti si Severin at kalmado niyang sinabi, tingnan mo muna ang laman bago mo sabihing mumurahin ang aking regalo. Mapang-asar na ngumisi ang matanda at binuksan ang porselanang bote para silipin. Alam niyang mga espiritual na halamang gamot ang karaniwang pinakamagandang regalo ni Severin, kaya naging interesado siya kung ano pa ang mas hihigit doon. Pagkasilap niya sa loob ng bote, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa wakas ay napasigaw siya, mga ikalawang antas na mataas na uri ng mga tableta ito. 30 ang bilang. Ang mga tableta na iyon ay napakahalagang bagay. Ang isang mandirigmang hari sa antas siyam na kakain nito ay agad na makakamit ang antas ng unang mandirigmang emperador. Nakakagulat na si Severin ay kayang magbigay ng 30 ng sabay-sabay.
Nanatiling kalmado si Severin sa kabila ng pagkagulat ng matanda. Walang emosyon niyang sinabi, ang mumunting regalo na ito ay hindi sapat upang ipakita ang aking taos-pusong pagbati. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sa isip niya, gaano kabilib sa sarili ang taong ito para sabihing mumunting regalo ang mga tableta na ito. Nilunok niya ang kaba, at maingat na sinara ang takip ng bote, at malakas na inanunsyo, si Severin, ang gobernador ng South County Mansion, ay dumating kasama ang kanyang pamilya upang dumalo sa piging. Nagbigay siya ng regalo na binubuo ng 32 antas na mataas na uri ng mga tableta. Kasunod nito, pumasok sina Severin, Diane, at ang iba pang kasama ni Zeke. Marami ng mga mesa ang nakahanda sa plaza noon at naroon na rin ang maraming panauhin. Nagulat silang lahat matapos marinig ang pag-anunsyo ng regalo. Ang lakas naman ng gobernador ng South County. Sa akin ba talaga ang mga tableta na iyon? Sigaw ni Philip ng masigla. Ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan, kaya natural lamang na sa kanya mapunta ang regalo. Inakala na niyang maswerte na siya sa pagtanggap ng mga espiritual na halamang gamot, kaya labis siyang nasorpresa sa mamahaling regalo na 32 antas na mataas na uri ng mga tableta. Ang mga iyon ay makatutulong sa kanya bilang isang mandirigmang hari sa antas 5 upang mabilis na makaangat sa antas 9, at marahil ay maging isang mandirigmang emperador pa. Upang magawa iyon, marahil 3 o 4 na tableta lang ang kailangan niya, hindi na lahat ng 30. Hindi ako naniniwala, talaga bang binigyan ka niya ng ganoon karami? Sigurado ka bang hindi nagkamali? Tanong ng mga kapatid niya na parehong nagulat. Hindi nagtagal, naging halata ang pagkainis sa kanilang mga mukha. Dati ay magkakapantay lang sila, ngunit malinaw na malalampasan na sila ng pinakamatanda nilang kapatid na magiging mandirigmang hari balang araw dahil sa mga tableta na iyon. Grabe iyon, paano niya nagawang magbigay ng ganoon karaming mga tableta? At puro 2 antas na mataas na uri pa ang mga iyon. Nandoon na sina Franco at Leslie ng maaga dahil gusto nilang makita kung gaano kababa ang kalidad ng regalo ni Severin. Kung hindi man nila siya matalo, balak sana nilang pagtawanan siya at ipahiya sa harap ng iba. Ngunit pareho silang natigilan matapos marinig ang anunsyo tungkol sa regalo ni Severin. Maging si Nana, nakatabi ni Franco, ay tila nabigla rin. Pagkalipas ng ilang sandali, napalunok siya at nagsabi, hindi iyon posible. Bakit siya ganoon ka mapagbigay sa napakahalagang bagay? Swerte ng kapatid ko ngayong pagkakataon. Malamang hindi magtatagal ay isa pang makapangyarihang tao ang madadagdag sa palasyo. Napakuyong ng kamao si Franco, na nagngalit ang mga ngipin at bulong niya. Sinadya niya iyon para guluhin ang balanse ng iyong pamilya sa kaharian. Si Peter, ang gobernador ng Nine Dragon Province, ay napangiti na lang ng mapait matapos marinig ang anunsyo. Minsan na siyang inapi ni Severin noon, kaya nasabi niya sa isip, sanay talaga si Severin na agawin ang atensyon kahit saan siya magpunta. Si Felicia, na sumusunod kay Severin, ay napangiti ng palihim. Mahina niyang binulong, tingnan mo ang mga mangmang na ito. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kung ipakita ni Severin ang mga tableta na 3 antas kahit mababa lang ang uri? Mahinang sabi ni Sheila, tahimik lang po, Tia Felicia. Baka may makarinig sa inyo. Medyo natakot siya sa sinabi nito. Lalong ibinaba ni Felicia ang boses at sinabing, pero mahina naman talaga ang boses ko. Maingay din naman dito, kaya malamang wala namang makarinig. Abala silang lahat sa pakikipag-usap. Huwag kang masyadong sigurado riyan, sabi ni Sheila. Ang mga taong may mataas na antas ng kapangyarihan ay minsan may sobrang talas ng pandinig at paningin. Nang marinig iyon, agad na natahimik si Felicia. Alam niyang kung malaman ng iba na kayang gumawa ni Severin ng mga tableta na 3 antas, siguradong magiging malaking gulo iyon, lalo na't halos hindi pa rin sila makapaniwala sa mga tableta na nasa 2 antas na nakita nila. Napakalaki ng kabutihan mo, Ginoong Severin. Nahihiya tuloy akong tanggapin ang napakahalagang regalo na ito, sabi ni Philip habang nakangiti at lumapit kasama ang ilan sa kanyang pinakamalalakas na tauhan. Ngumiti si Severin at sumagot, ikinagagalak kung makilala ka, kamahalan. Ito ang unang pagkakataon kong dumalo sa isang piging ng maharlikang pamilya, kaya marapat lamang na magpakita ako ng pasasalamat.
Bago pa makasagot si Philip, lumapit ang isang matandang lalaki sa likuran niya na tila nasa sabik, dahil nakapagbigay ka ng ganoon karaming ikalawang antas na mataas na uri ng mga tableta, marahil isa kang alchemist na may parehong antas. Tanging ang mga alchemist lang ang kayang maging ganoon ka mapagbigay, tugon ni Severin na may pagtango. Haha, napakatalino mo para sa edad mong iyan. Naiinggit ako, papuri ng matanda bago magtanong ng maayos. Ako si Nerd Luv, isang alchemist sa antas na ikalawang mababang uri. Maari mo bang ibigay sa akin ang iyong impormasyon? Ikinararangal kong matuto ng kaunti tungkol sa alchemy mula sa iyo kung sakali. Umasa si Nerd sa positibong tugon, at naisip ni Severin na hindi magalang kung tatanggihan niya ito dahil isa si Nerd sa mga tauhan ni Philip. Kaya tumanggo siya, sige. Nagpalitan ng impormasyon sina Severin at Nerd. Ang galing niya. Hindi ko inakalang isa talaga siyang alchemist sa ikalawang antas na mataas na uri. Napakalakas niya. Napatingin ng ibang prinsipe na may halong inggit nang marinig nilang alchemist si Severin. Iyan ba ang pamilya mo? Hindi ko akalaing napakaraming magagandang babae sa pamilya ninyo. Sabi ni Philip na gustong makipag-usap pa kay Severin ngunit hindi alam kung anong paksa ang babanggitin. Sa huli, nagtanong siya tungkol kina Diane, Megan, at sa iba, na agad namang ipinakilala ni Severin sa kanya. Samantala, labis na naiinis sina Franco at Leslie nang makita nilang magiliw na nakikipag-usap si Philip kay Severin. Mahinang bulong ni Franco sa kanyang ama, hindi ko alam na isa pala siyang alchemist. At mukhang mahusay pa talaga siya. Tumanggo si Leslie, walang duda na isa siyang talentadong tao, pero nakakalungkot lang na nasaktan niya tayo. Sana ay marami pa sana siyang maabot sa hinaharap. Ngumisi si Franco nang may panlilinlang. Maaaring masaya siya ngayon, pero tingnan natin kung makakatawa pa siya kapag dumating na ang mangyayari sa kanya. Ang balitang si Severin ay isang alchemist sa ikalawang antas na mataas na uri ay mabilis na kumalat sa buong palasyo. Dumating na ang ating kamahalan. Sigaw ng isang boses. Ilang sandali lang, nakita ng lahat ang hari na papasok kasama ang kanyang mga asawa at ilan sa kanyang pinakamalalakas na kawal. Sok, sok, sok. Mukhang may 30 babae yata siya, sabi ni Severin na medyo nanigas ang mukha nang makita ang dami ng mga babae kasama ng hari. Kaya ba niyang sabayan silang lahat? Mahina namang sabi ni Megan habang pinagmamasdan kung gaano katagal bago sila marating ng hari. Hindi niya alam na narinig iyon ni Philip, na agad nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa mukha. Kamusta kayong lahat? Mukhang masigla ang pagtitipon ngayon. Sabi ni Logan habang papalapit na may ngiti sa labi. Agad na tumakbo ang pangalawang prinsipe at magalang na nagulat, si Ginoong Severin, ang gobernador ng South County Mansion, ay nagbigay sa pinakamatandang prinsipe ng napakahalagang regalo na binubuo ng 30 tableta na ikalawang antas na mataas na uri. 30, hindi 13, tanong ni Logan na tila hindi makapaniwala. Marami na siyang karanasan sa buhay, ngunit tila nakakagulat pa rin ang narinig niya. Oo, ama, 30 talaga. Isa siyang alchemist sa ikalawang antas na mataas na uri, at maging si Nerd ay gustong humingi ng payo sa kanya, paliwanag ni Philip na nakangiti. Tinitigan ni Logan si Severin at sinabing, si Ginoong Severin ay parang hiyas sa gitna ng magaspang na bato. Bihira na tayong makakita ng kabataan na may ganitong pambihirang kakayahan. Pagkatapos ay lumapit si Severin kasama sina Diane at ang iba pa at magalang na bumati, pagbati sa inyong kamahalan. Haha, natutuwa akong nakadalaw kayo sa kaarawan ng aking anak. Sana ay mag-enjoy kayo ngayong gabi. Sabi ni Logan habang tumatawa at lumakad patungo sa kabilang panig. Mangyari po'y maupo na kayo. Malayo ang South County mula rito, kaya tiyak na napakahaba ng inyong biyahe, sabi ni Philip habang inaakay sina Severin at ang kanyang grupo sa kanilang upuan. Halatang wala siyang interes na pansinin pa ang iba pang mga panauhin. Kabanata 1325. Lalo pang sumigla ang kapaligiran nang dumating si Logan kasama ang lahat niyang mga babae. Dumating din kalaunan ang ilang gobernador ng lalawigan, pero wala ni isa man sa kanila ang nagdala ng regalo na makakalaban sa kay Severin. Lumapit si Logan kina Franco at Leslie. Kumandat siya sa kanila bago sinabi, sumama kayo sa akin. Nagkatinginan sina Leslie at ang anak niya.
Medyo naguluhan, pero sumunod sila. Pagdating nila sa isang munting pavilion sa malayo, tinanong ni Logan ang dalawa, bakit hindi nyo sinabi sa akin na si Severin ay isang alchemist sa ikalawang antas na mataas na uri? Sandali munang napailing si Leslie, ngunit ipinaliwanag niya kay Logan, ang alam ko lang ay mataas ang kanyang antas. Hindi ko inasahan na bihasa siya sa alchemy, o isa siyang alchemist sa ikalawang antas na mataas na uri. Napansin ni Franco sa mukhang nababahala si Logan na mukhang may problema. Kumunot ang kanyang noo at nagtanong, mababago ba nito ang desisyon mo, kamahalang hari? Nag-isip sandali si Logan bago tumugon ng tapat, pakiramdam ko malaking kawalan ito sa atin kung sisirain ang kanyang pagkamit. Kahit pinatawad na natin ang buhay niya, tila sobra naman kung gagawin iyon sa kanya pagkatapos niyang magbigay ng napakahalagang regalo para sa aking anak. Tumingin siya kay Leslie at sinabi, ipagpas siya muna. Ibinibigay ko lang ang pananaw ko. Nangako naman ako sa inyo noon. Kung gusto niyong ituloy ang orihinal na plano, sige lang. Sumulyap si Leslie sa anak niya bago sumagot kay Logan, alam kong nakakalungkot ang mawala ng ganoong henyo, pero ipapahiya ko ang anak ko kung hindi ko itutuloy ang plano. Mapapahiya ako na mabuhay pa. Bukod pa roon, hindi naman natin papatayin siya. Ipapawalang bisa lang natin ang kanyang mga paggamit at kukunyaring inaalis ang kanyang pagganap. Medyo nabigo si Logan sa sagot ni Leslie. Maingat niyang pinaalala kay Leslie na malaki ang mawawala kung itutuloy nila ang pagsira ng kanyang mga talento. Pero matigas pa rin si Leslie sa plano. Maliwanag na malinaw na ang kani-kanilang posisyon, at medyo nahihirapan si Logan na balikan ang kanyang salita. Gayunpaman muling binigyang diin niya, sayang kung hindi na natin makukuha ang kanyang mga tableta sa hinaharap. Marami na siyang naibigay, at tiyak na lalakas ang mga tauhan ng aking panganay na anak. Baka ang panganay ko pa mismo ang maging mandirigmang emperador. Biglang nagsalita si Franco, huwag kayong mag-alala, kamahalan. Sisirain lang natin ang kanyang attainment. Madali naman kayong makakakuha ng higit pang mga tableta mula sa kanya dahil buhay pa naman siya. Tiningnan ni Logan si Franco at nagtanong, at paano ko naman makukuha iyon? Ngumiti ng masama si Franco at sinabing, madali lang. Kaya pa rin niyang gumawa ng alchemy kahit mawala ang kanyang paggamit. Hihingan mo lang siya na gumawa ng mga tableta para sa atin. Tinanong ni Logan ng may inis, sa tingin mo nga ba tatango siya na gawin ang alchemy para sa atin kung tretuhin natin siya ng ganoon? At bakit naman siya magpapatuloy sa alchemy kung wala na siyang paggamit? Wala nang silbi sa kanya ang mga tableta, at mas malamang nasusuko na lang siya at ititigil sa alchemy habang buhay. Mukhang isang bobo at pabigla-biglang ideya iyon. Ngunit nanatili si Franco sa ideya, at sinabing simple lang din ang solusyon dyan. Babantaan natin ang buhay ng kanyang pamilya. Dadalhin natin sila sa Ulang City at pipilitin siyang gumawa ng mga tableta para sa atin. Sa ganyang paraan magkakaroon kayo ng isa pang alchemist sa ikalawang antas na mataas na uri sa inyong palasyo. Hindi ko maisip kung gaano pa ito magiging malakas. Nakakabigla naman yan. Nagpanggap si Logan na galit kahit unti-unti na siyang napapaisip, at sinabi, kapag kumalat ang balita, tiyak na hahatulan tayo ng lahat dahil sa pagtalikod natin sa kabutihan ni Severin. Pinaigting pa ni Franco ang apoy at sinabi, dapat maging malupit ka kung gusto mong ipakita ang kapangyarihan. Kailangang maging matatag ang palasyo. Ito ang pinakamabisang paraan. Gagawin naman natin ito ng palihim, kaya huwag kang mag-alala. Walang makakaalam basta't nakakulong lang siya at ang pamilya niya sa isang lihim na silid. Naisip ni Leslie na makatuwiran din ang plano. Maaaring masama ito, pero hindi maikakailang maganda ang bunga. Lalakas ang Dracodon kapag mas marami ng mandirigmang emperador. Napaniwala na si Logan, pero sa halip na sabihin agad ang kanyang opinyon, ang tanging sinabi niya ay, pagdating ng panahon ay aayusin natin ito. Dahan-dahanin muna natin. Dahil determinado kang ipaghiganti ang anak mo, mukhang kailangan nating ituloy ang orihinal na plano. Nagkatinginan sina Leslie at Franco, na parehong tuwang-tuwa. Inakala nilang pumayag na si Logan na ituloy ang susunod na hakbang. Ngunit nag-aalala si Franco na baka magbago pa ng isip si Logan, kaya idinugtong niya, handa na ang mga tauhan ng Shadro.
Kung magbago ka ng desisyon, maaaring magalit sina Ginoong Alex at ang iba pa kapag inisip nilang hindi ka seryoso. Alam ko yan, sagot ni Logan na may seryosong mukha. Pagkatapos ay mariin niyang binalaan, huwag niyong sasabihin kanino man ang tungkol sa Shadro. Mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Tumango si Franco. Siyempre, pangako namin na hindi ito ipagsasabi. Kung hindi dahil sa insidenteng ito, hindi ko nga malalaman na may ganitong organisasyon pala. Tumango si Logan at sinabi sa kanila, tara na. Nandito na rin ang iba pang mga Diyos ng digmaan, at dapat ko silang batiin. Matapos noon, lumapit sina Beryl, Callum, at Warren kay Severin at sabay-sabay na bumati, matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Severin. Hindi alam ni Severin kung paano tutugon. Medyo naiilang at natutuwa siya dahil pinalibutan siya ng 4 na Diyos ng digmaan. Mabuti na lang at hindi siya diretsyong tinawag na guro, kung maririnig iyon ng iba, mahihirapan siyang manatiling tahimik. Hindi ba nagkaroon na tayo ng maliit na pagtitipon kamakailan? Ngumiti si Severin at kumilos gamit ang kamay, saka naglabas ng 4 na maliliit na porselanang bote. Binigyan niya ang bawat isa ng tig-isang bote at sinabi, inihanda ko ang mga tableta na ito para sa inyo. Huwag niyong bubuksan dito, gawin niyo yun pag-uwi niyo. Salamat, Ginoong Severin. Halos madulas sa pagsasalita si Beryl dahil sa sobrang tuwa. Tingnan mo nga naman si Severin, nakikipagkwentuhan pa sa 4 na Diyos ng digmaan. Grabe, siguro binigyan niya sila ng mga tableta. Teka lang, parang naiintindihan ko na. Hindi ba't nagkaroon sila ng tagumpay at naging unang antas ng mandirigmang emperador sa loob lang ng 1 linggo? Si Severin siguro ang nagbigay ng mga tableta na iyon. Hindi naman siguro nagkataon lang na sabay-sabay silang nagtagumpay. Tunay ngang makapangyarihan si Severin. Marunong siyang humawak ng damdamin ng mga tao. Kaya siguro ipinagtanggol siya ni Callum at nakuha niyang maging gobernador ng South County. Malamang may mga tableta din si Callum. Kaya niyang gumawa ng mga tableta, pero bihira ang taong kayang mamigay ng ganoon lang. Napakabuti talaga niya. Habang nag-uusap-usap ang mga gobernador at prinsipe, kanya-kanya silang teorya tungkol kay Severin. Ang galing mo talaga, mahal. Ikaw ang pinakagwapong lalaki rito, bulong ni Diane kay Severin habang palihim na nagtaas ng hinlalaki at ngumiti. Siyempre, palagi naman siyang gwapo. Sagot ni Beryl na may ngiti ngunit halatang may halong pagkainggit kina Diane at Sheila. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang isang matandang lalaki at nagsabing, dahil halos lahat ng panauhin ay narito na, maaari na nating simulan ang piging. Inanyayahan ng matanda si Philip na magbigay ng talumpati habang ang lahat ay nagsiupo at nagsimulang kumain. Ang 4 na Diyos ng digmaan ay nakaupo sa mesa malapit kay Severin. Laking gulat ni Severin nang lumapit si Philip mismo upang makipagtagay sa kanya. Labis ang kasiyahan ni Philip sa regalo ni Severin, at halatang nais niyang maging magkaibigan sila. Sige, pwede tayong maging magkaibigan. Hindi mo na kailangang maging ganoon kapormal. Sagot ni Severin na medyo nagulat sa sobrang pagiging palakaibigan ni Philip. Hindi niya inaasahan na isang miyembro ng Maharlika ay magiging ganito kababa ang loob. Hay, napabuntong hininga si Logan mula sa mesa sa dikalayuan. Nahihirapan siyang tanggapin na kailangan nilang gumawa ng ganoong kalupit na bagay laban kay Severin. Si Leslie, bilang isa sa 3 commander, ay nakagawa na ng maraming kabayanihan, at minsan pa nga ay nailigtas nito ang buhay ni Logan. Kaya naman nahihirapan siyang tanggihan ang kahilingan ni Leslie. Matapos kumain ang lahat at magsimula ng mag-alisan, lumapit si Nana kay Severin. Nakangiti itong nagsabi, Ginoong Severin. Ako po si Nana. Ako ang ika-7 anak ng hari at ang pinakabata rin. Unang beses palang nakilala ni Severin si Nana, kaya nagtataka siya kung bakit bigla itong lumapit sa kanya. Napansin din niyang palaging nasa tabi ni Franco si Nana, na tila nagpapahiwatig na malapit ang dalawa. Bagamat hindi niya alam ang dahilan ng paglapit ni Nana, ngumiti siya at magalang na nagsabi, ikinagagalak kung makilala ka. May kailangan ka ba sa akin? Ngumiti si Nana at sinabi, may gusto sana akong pag-usapan sa iyo ng pribado. Pwede ba tayong maglakad sandali? Sige, tugon ni Severin na nakangiti.
Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat sa kanyang mesa, "Pasensya na muna, maaari kayong magpatuloy na makipag-usap kina Beryl at sa iba pa. Nais ni Prinsesa Nana na makausap ako ng pribado, kaya sasamahan ko muna siya maglakad." "Sige lang," sagot ni Felicia na abot-tay nga ang ngiti. Pakiramdam niya ay narating na niya ang rurok ng tagumpay sa buhay. Hindi niya akalaing makakarating siya sa ganitong okasyon, lalo na't makakakain pa siya kasama ng mga mahahalagang tao. Habang nasa hapunan, maraming litrato ang kinuha ni Felicia at ipinadala sa kanilang family group chat upang ipagyabang ito. Labis namang natuwa ang mga Shanahan, kabilang sina Maurice at Judith, nang makita silang masaya. Pero hindi rin nawala ang pagkainggit ng ilan sa kanyang magandang kapalaran. Habang sinusundan ni Severin si Nana palayo, walang nakapansin na palihim ding umalis sina Franco, Leslie, at Logan. Labis ang tuwa ni Felicia habang pinapanood sina Severin at Nana na naglalakad palayo. Hindi niya napigil ang sabihin kina Diane at Sheila, bakit kaya gustong kausapin ni Nana si Severin? Ano kayang ikinahihiya niya at kailangan pa nilang lumayo para mag-usap ng silang dalawa lang? Habang ang ibang gobernador ay nagpapaalam na kay Philip, na natili pa rin ang mga Diyos ng digmaan dahil naroon pa sina Diane at Sheila. Ganoon din si Zeke dahil kasama siya sa grupo ni Severin. Ngumiti si Sheila kay Felicia at sinabing, "Hindi ko rin alam. Unang beses ko palang nakilala si Prinsesa Nana. Wala pa akong alam tungkol sa kanya kaya di ko rin mahulaan kung ano ang iniisip niya." Tumango rin si Meghan. "Oo nga. Curious din ako kung bakit niya gustong makausap si Severin ng mag-isa." Ngumiti si Felicia na parang may alam sa lahat at nagmalaki, "Hindi niyo ba naiintindihan? Napakasimpleng hulaan yan." Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, "Sigurado ako, gusto ni Prinsesa Nana si Severin. Kahit unang pagkikita pa lang nila, siguradong naakit siya sa talino at kagwapuhan ni Severin. Kaya niya siguro gustong makausap si Severin ng mag-isa, para ipagtapat ang nararamdaman niya." "Hindi nga," gulat na sabi ni Meghan. Napanganga siya at napalunok. "Anong klaseng teorya yun, ma? Hindi ba masyadong diretsahan naman yun? Una pa lang nilang pagkikita. Siguro nagustuhan lang niya si Severin, pero hindi naman siguro agad magtatapat ng pag-ibig yun." Kampante pa rin si Felicia sa kanyang hinuha. "Bakit naman imposible? Hindi niyo ba narinig ang kasabihang, pag-ibig sa unang tingin? Bakit pa ba niya gustong makausap si Severin ng pribado kung hindi para magtapat? Oh, tingnan niyo, sinara pa nila ang pinto pagkapasok. Nahihiya siguro siya." Kumunot ang noo ni Diane at sinabi, "Medyo kakaiba nga. Kahit malayo sila, hindi naman kailangan isara ang pinto. Baka naman kasi hindi pa nagkakaroon ng karelasyon si Nana dati. Kaya siguro mas mahiyain siya kaysa sa akala natin." Dagdag ni Felicia na halatang nag-e-enjoy sa sariling teorya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa sandaling iyon, napakunot ang noo ni Beryl at nagsabi, "Ayon sa pagkakaalam ko, wala pa siyang nagiging kasintahan." Nang marinig iyon ni Felicia, parang nakasiguro na siya. "Kita nyo, tama ako. Unang beses lang kasi kaya siya nahihiya. Siguradong unang tingin pa lang, nagkagusto na siya kay Severin kaya gusto niyang makausap ito ng pribado." Pagkatapos ay tila may naisip siya bigla. "Kung totoo ang hinala ko, ibig sabihin, magiging kamag-anak tayo ng hari." Grabe, kinikilabutan ako sa tuwa. Nainis si Diane at sinabing, "Mom, sobra ka nang nag-iisip. Paano kung nagkakamali ka? Huwag kang maniwala sa mga walang kwentang haka-haka." Tinanggap ni Diane si Sheila bilang pangalawang asawa ni Severin dahil matagal na niyang kakilala si Sheila at maganda ang tingin niya rito. Pero hindi pa siya handang tanggapin si Nana dahil hindi pa niya ito kilala ng lubusan. Hindi tama na agad niyang ipilit na mapasama si Severin sa prinsesa. Isa pa, prinsesa si Nana, at malamang pinalaki siya sa karangyaan ni Logan. Baka lumaki itong spoiled at matigas ang ulo. Kung sakaling mapang-asawa siya ni Severin, malaki ang posibilidad na hindi sila magkasundo ni Sheila o ni Diane, lalo na kung magmamalaki at titingnan sila ng mababa ni Nana. Si Felicia naman ay abot langit ang tuwa. Halos di na siya mapakali sa pag-iisip na baka tuluyang maging kamag-anak sila ng hari.
Naiisip niyang mamumuhay siya sa karangyaan at karangalan habang buhay, at magiging dahilan iyon para lalo siyang ipagmalaki ng lahat. Samantala, si Severin at si Nana ay nakarating sa isang malawak na lugar na may maraming bahay sa paligid. Doon ay naroon ang 4 na tauhan ng Shadro. Ang pinuno nila, si Alex, ay nandoon din, pati si Francis, ang lalaking nakasabay ni Alex maglaro ng chess noong nakaraang araw. Kasama rin nila ang isang babaeng nasa kalagitnaang edad, mga nasa 30 o higit pa. Maganda pa rin ito at may kakaibang alindog sa bawat galaw at ngiti. Sa tabi naman nito ay isang matandang babae na puno ng kulubat ang mukha. Mabigat ang aura nito, na tila bang isang titig pa lang ay makakaramdam ka na ng kaba at lamig sa dibdib. Agad na tumakbo si Nana papunta kay Alex at tumayo sa tabi niya. Doon ay lumakas ang loob niya at tumawid ang mga braso sa dibdib habang malamig na tinitigan si Severin. "Patay ka na, Severin." Napakunot ang noo ni Severin at tinanong, "Iyan ba ang gusto mong sabihin sa akin?" Ngumiti ng mapang-asar si Nana. "Oo, mamamatay ka ngayon." Idinagdag pa niya, "Nagsimula na ang kapalaran mo nang atakihin mo si Franco." "Ah, ganun ba? Kaya pala gusto mo akong patayin kahit wala naman akong atraso sa iyo. Gusto mo palang ipaghiganti si Franco." Napangiti si Severin. "Hindi ko akalaing ganito ang rason. Marami akong ibinigay na pil sa kapatid mo ngayong araw, at ganito mo ba ako pasasalamatan? Papatayin mo ako." Maya-maya, dumating na rin sina Franco, Leslie, at Logan. Kabanata 1330. "Pasensya na talaga, Ginoong Severin. Magaling ka, ngunit nasaktan mo si Leslie. Nailigtas ni Leslie ang buhay ko noong bata pa ako, at obligado akong suklian ang pabor nang humiling siya ng tulong," wika ni Logan habang lumalapit at nag-aalok ng paumanhin. Mabigat ang loob niya. Sabi ni Nana, "Huwag kang mag-imagine na papatayin ka lang namin at tapos na. Mas malala ang gagawin namin, nagagawin kang tunay na pile." Ngumiti si Franco at sinabi, "Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Kakapunin ka namin at sisirain ang iyong pagkamit. Magiging walang silbi ka habang buhay." Tiningnan ni Severin ang 4 at agad niyang nahinuha ang kanilang antas. Napangisi siya at bungang tingin ang sabi sa 4 na ito. "Madidismaya kayo. Huwag maging mayabang, bata. Alam mo ba kung anong antas ang taglay ng 4 na ito? Sila ang pinakamalalakas na miyembro ng Shadro, at mas mataas ang kanilang antas kaysa sa akin," sabi ni Leslie na may pagkasuklam kay Severin. "Kahit 4 lang ang dumating ngayon, walang problema para patayin kanila dahil nandito rin ang kanilang leader." Tumayo ang matandang babae at nang aasar kay Severin, "Hindi maganda ang tono mo, binata. Ako ang may pinakamababang antas sa 4, ngunit nasa antas na 5 mandirigmang emperador na ako. Subukan natin ang iyong lakas." Tumingin si Severin kay Logan at sinabi, "Maaaring malayo ang inyong mga panauhin dito, pero maririnig nila ang ingay kapag nakipaglaban ako sa isang mandirigmang emperador. Sa tingin niyo ba hindi magagalit ang 4 na Diyos ng digmaan kapag nalaman nila ang nangyari? Anong impresyon ang may iwan nito sa kanila?" Natarante si Logan nang marinig ang tila pagbabanta ni Severin. Hanggang ngayon hinangaan niya ang tapang ni Severin at ngumiti ng magkakahalo. "Huwag kang mag-alala, hindi papayagang may makapunta rito ang iba. Umasa na matatapos agad ito dahil gagawin ng Shadro na agad kang malulunasan." Natatawang tanong ng matandang babae, "Natatakot ka ba? Kung takot ka, kapunan mo na lang ang sarili mo para hindi na namin problemahin iyon." "Hindi ako natatakot." Natawa si Severin at sumagot. Galit na sigaw ng matandang babae, "Paano ka nagtatangkang makipagsalita ng ganoon? Papatayin kita." Hindi na niya napigilan ang pag-unlad ng galit at kumuyam ng kamao. Nag-iwan siya ng after image sa dating posisyon at bigla lumitaw sa harap ni Severin para maghagas ng suntok.